Good morning, everyone. Welcome to our online morning devotion. I am Jonathan Ramirez, one of the pastors of Victory. I'm excited today because alam ko pong sa darating na linggo, it is actually Mother's Day. So binabati ko po in advance lahat po ng mga nanay sa inyo pong mga tahanan. Kayo po ay dakila at kayo ay karapat-dapat lamang pong pagpalain ng Panginoon sa lahat ng inyong mga sakripisyo para sa inyong mga anak. At of course, binabati ko rin yung sarili kong nanay. Okay, si Mama, si Mrs. Feli Ramirez, siya po ang aking mamang napakagaling pong magluto. And I can't wait to be in your house, Mama, para ako po ay makatikim muli ng masarap ninyong luto. And of course, binabati ko rin yung napakalapit sa puso ko. Walang iba kundi si Miss Eden Ramirez. Siya po yung aking may bahay. And sweetheart, happy Mother's Day. Salamat sa pag-aalaga mo sa ating mga anak. Salamat sa mga sakripisyo mo. At salamat sa iyong kabutihan. At alam mo ang Panginoon ang siyang magpapala sa iyo. So, gayon din po sa lahat ng mga magulang na mga nanay na nanonood sa oras na ito. Kayo po'y binabati ko. Advance Happy Mother's Day. At since pinag-uusapan po natin yung Mother's Day, ang ating pong pag-aaralan sa oras na ito, ay patungkol po sa isang nanay. At ito po ay pambihira dahil ang pag-uusapan po natin ay patungkol kay Mary, the mother of Jesus in the flesh. At makikita po natin at pag-aaralan natin kung paano tinanggap niya ang pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. At ito po ay isang bagay na napakaganda dahil naganap ang plano po ng Panginoon. Ako'y naniniwala na ang Diyos ay may plano po sa inyong mga buhay. At kasama po sa pagpapatupad ng plano ng Panginoon ay ang kanyang pagbibigay ng pangako. At gayon din naman yung pagtanggap po natin ng pangako ng Panginoon. Dahil ang Diyos po ay matapat sa lahat ng sandali. So simulan po nating pag-aralan ang salita po ng Diyos. Doon po sa may Luke chapter 1, makikita po natin na si Angel Gabriel ay inutusan ng Panginoon, inutusan ng Diyos para magdala ng mensahe kay Mary. Sa mga sandali pong ito, si Mary ay isang dalaga pa, hindi pa sila na ikakasal ni Joseph, bagamat sila ay nakatakda ng ikasal. At ang si Angel Gabriel nagdala po ng napagandang mensahe kay Mary. Okay? Sabi po rito sa may Luke chapter 1 verse 28 up to 30, sabi rito, the angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored, the Lord is with you." You are highly favored, the Lord is with you. Sa pagbati pa lamang po ay makikita na natin na mayroon talagang napakagandang balita na ibinibigay ang angel na ito kay Mary patungkol sa plano po ng Panginoon. Alam niyo, sa tuwing may plano ang Diyos, nauuna muna niyang pinadadala ang kanyang salita. And then, saka po siya nakakakilos sa buhay ng mga taong tumanggap nito ng may pananampalataya. Sabi po ng verse 29, Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. So verse 30, but the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus." The unfolding of the Lord's plan was given to Mary. At si Mary po, mapalad. Bakit? Dahil bahagi siya ng magandang plano ng Diyos, hindi lamang sa bayan ng Israel, kundi sa buong sangkatauhan. Siya po ang maging napili ng Diyos na maging nanay ni Jesus dito po sa lupa. At ang pangako pong ito ay ibinigay ng Panginoon at ito po ay ikinagulat ni Maria at maraming sinabi ang Diyos sa pamamagitan ng anghel na ito patungkol sa kanyang magiging anak na si Jesus. Now, ako po'y naniniwala na ang Panginoon sa tuwing siya ay gagawa ng plano, pinapahayag niya ang kanyang salita. Pagkat kahit naman po sa simula pa ng creation, bago ang lahat ng bagay ay inalika, ay nagsasalita muna ang Panginoon because there is power in God's Word. Now, si Mary po, ikinagulat niya ang bagay na ito. Alam niya na ang isisilang ay si Jesus, ang kaisa-isang anak ng Diyos, si Jesus na will be the Messiah of everybody, not just the house of Israel, but of the entire humanity. Now, tingnan po natin dito sa may verse 34, ang sabi rito ni Mary, how will this be? Sa kanyang pong pagkagulat, sabi niya, how will this be? Okay?
Mary asked the angel, "Since I am a virgin." The angel answered, "The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God." Si Mary po ay hindi sigurista. Hindi niya sinasabing, paano ako makakasiguro na ito ay mangyayari? Sigurado ka ba dyan sa ipinapahayag mo sa akin? Si Mary po ay hindi nagdududa. Curious lang po siyang malaman kung paanong gagawin ng Diyos gayong siya ay birhen. And God, somehow, through the angel, explain it. At ang sabi po roon is, ang Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. Now, tingnan po natin yung prosesong ginawa ng Diyos. Ibinigay ang kanyang salita, okay? At pagkatapos ibinigay ang kanyang salita, dun yung makikita how the Word of God will come to pass by the power of the Holy Spirit. The Spirit of God will not contradict God's Word, and God's Word will not contradict the Holy Spirit. They are always in tandem. Every time the Word of God is being released, and it is being received by faith, the Holy Spirit will always be there to execute the will of God. And that is the role of the Holy Spirit. He would always uphold the plan of God. He would always uphold the word of the Lord and the promise of God given to His servants. Now, dito makikita po natin yung faithfulness of God's word. Opo, matapat po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Bagamat marami pong tao kapag nakakaranas na ng krisis, katulad ng COVID crisis na nangyayari po ngayon, at nagkakagewang-gewang na ang maraming bagay, they have the tendency to doubt God's promises. Because somehow, the impossibility of the situation would somehow, they see it to hinder the plan of God. Totoo po na sa ating paningin bilang isang tao, ang mga problema, ang mga challenges ng buhay ay para bang balakid para hindi mangyari ang plano ng Panginoon. But I tell you, because the Holy Spirit always backs up the Word of God, laging ina-uphold ng Holy Spirit, wala na ho mas pa-powerful pa sa Holy Spirit that would execute the Word of God and make it come to pass. So, ang Diyos po ay matapat sa kaniyang mga pangako. Ang sabi po roon sa may Luke chapter 1, verse 37 up to 38. Okay? Oh, let me just read verse 37 to 38. Sabi roon, "For no word from God will ever fail." For no word of God will ever fail. Ang sabi po ng angel, walang salita ng Diyos o salita na galing sa Diyos ang mabibigo. In other translations po, in ESV, sabi na, "For nothing will be impossible with God." Yes, there's nothing impossible with God. There's nothing impossible when the Holy Spirit moves. At yun ang ibinigay ng anghel kay Maria to strengthen her faith. Bakit sinabi ng angel, "For no word from God will ever fail"? It is because God is faithful in His Word. That's the faithfulness of God's Word. Hindi po pwede itong mabigo. Doon po sa may Isaiah chapter 55 verse 11, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos na makikita niyong pinapatibay ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga salita. Sabi po ron, "So shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the thing for which I sent it." Now, may tatlong bagay po na sinabi ron. "So shall my word be that goes out from my mouth." Una, it shall not return to me empty. God's promise and God's word is not empty. May saysay po at may laman ang salita ng Panginoon, at kasama ng salita na yon ay ang plano ng Diyos at ang Espiritu ng Panginoon para ito ay ganapin. Pangalawa, "It shall accomplish that which I purpose." Gaganapin ito ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, hindi tayo ang magfulfill. So no matter how impossible you are in your situation, katulad na rin sinabi ni Mary, katulad na rin sinabi na ang angel kay Mary, walang imposible sa Diyos. Nothing is impossible with God. Because ang Diyos, ifulfill niya kung ano man yung bagay na kanyang binitawan. At pangatlong sabi, "And it shall succeed in the thing for which I sent it." God's word is not failure in your life.
God's word will uphold you. God's word will be fulfilled when you receive it by faith. Why? Because God is faithful in His word. Now, tingnan po natin yung naging response ni Mary. Okay? Sa response po ni Mary sa may verse 38, sabi ron, "And Mary said, Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed from her." Let it be to me according to your word. Una sabi niya, I am the servant of the Lord. There is no self-entitlement. Servant siya ni Lord. Alam niya yon. Hindi siya entitled to anything. She just merely received the word of God by faith. Why? Sabi niya kasi, let it be to me according to your word. Mangyari sa akin, Lord. Hindi niya sinabing, Lord, mangyayari ba sa akin yung pangako mo? Let it be to me according to your word. Because God's word is true. Together with God's word is the plan of God. And God has a plan for each and every one of us, far greater than we can ever imagine. Plan to prosper us and not to harm us, to give us hope in a future. If we know that the plan of God is the best, not our plans, not the plan of man, not the plan of our company, not the plan of anything, if we know that it is the plan of God, it is the best. That there's nothing that we can do but just to say, let it be to me according to your word. Let it be to me according to your word. Mga kapatid, marami pong bagay tayong maobserba at makikita sa panahong ito na naglalagay ng takot sa puso natin. Naglalagay ng pagdududa. Pero ang Diyos po ay matapat. Kailanman po hindi nabigo ang kanyang salita. Maging sa karanasan sa New Testament, sa Old Testament, ang Diyos po ay laging tumutupad sa kanyang mga pangako. Katunayan sa karanasan ni Joshua, ang sabi ro sa may Joshua 23 verse 14. Sabi niya, tandaan natin, sa mga sandaling ito, malapit nang matapos yung dispensation ni Joshua. Malayo na yung kanyang nilakbay. Siya ay nakarating na ng promised land. Nakita niya ng kaganapan ng mga pangako ng Panginoon. At ito ang kanyang sinabi. Now I am about to go away of all the earth. You know with all your heart and soul that not one of all the good promises of the Lord your God gave you has failed. Every promise has been fulfilled. Not one has failed. Yes, mga kapatid, not one has failed. Ang Diyos po hindi tayo bibiguin dahil siya ay matapat. Inaantay lang po ng Panginoon na tayo naman ay magkaroon ng pananampalataya sa ating sarili, sa ating buhay sa Panginoon. Let us have faith in God and in His Word. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 1 verse 20, For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. When Jesus Christ came, He defeated death, He defeated sin. These are all hindrances to the plan of God. And Jesus Christ defeated all of them when He rose from the dead. So Jesus Christ defeated the greatest enemy. And therefore, because He defeated the greatest enemy, there's nothing that He can no longer defeat. Therefore, His victory is our victory. And you are victorious in Christ. God has a plan in your life. God has promises in your life that all you have to do is to say, let it be to me according to your word. Kapatid, huwag kang magduda sa plano ng Panginoon sa buhay mo. Ano man yung naiisip mo, minsan you're frustrated because yung gusto mo hindi mangyari. Minsan disappointed ka dahil matagal mo na pinapanalangin isang bagay, hindi pa rin nangyayari. May problema ka pa rin sa marriage mo, may problema ka pa rin sa business mo, may problema ka pa rin sa relationship, may problema ka sa maraming bagay, maaaring sa sakit at sa karamdaman. But you know the word of the Lord.
Why don't you have faith in God's Word? The Lord will always come through every time we put our faith in Him. For the only way to please God is through our faith, because it is impossible to please God without faith. Kapatid, if you still don't have any relationship with Jesus, this is an opportunity for you. Why don't you receive Him in your heart? And I will help you in this prayer. Kung nais mong tanggapin ng Panginoon, yumuko ka lamang at tayo'y mananalangin at sumabay ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, salamat sa iyong pag-ibig. Namatay ka sa krus dahil sa akin. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin ng iyong banal na dugo. Inaalay ko po sa iyo ang aking buhay at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po, ngayon ay ako'y anak ng Diyos at may buhay na walang hanggan. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano man po ang inyong pangailangan, dinaramdam, ito'y sakit karamdaman, kagipitan, kagulumihanan, ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako. Kumapit lang po tayo sa pangakong yun at dadalhin tayo nito sa katuparan, because the Holy Spirit will always be there to back up the promise of God. Lord, we come to you right now in the name of Jesus. Sa lahat po ng nanonood ngayon, maaaring sila ay namumroblema, nagugulumihanan, natatakot, nangangamba. Panginoon, dalangin ko, abutin mo sila ng iyong kapangyarihan. Itapakita mo ng iyong pangako ay siguradong magaganap by the power of your Holy Spirit, even as they embrace your plan. The Lord says, I have come that they might have life and have it more abundantly. Panginoon, ikaw po ang magbigay ng makabuluhan at masaganang buhay sa iyong mga anak. Panginoon, ikaw ang nagpapagaling pagkat sa mga latay ni Jesus kami tumanggap ng kagalingan. Lord, let your people receive all kinds of healing, whether it is physically, emotionally, and most of all, spiritually, O God. At ang dalangin ko, Panginoon, katagpuin mo ang kanilang sitwasyon saan man sila naroroon. Put faith in the heart of your people, O God, and let them always believe better days are ahead. Good things are about to come despite the situation that we see today. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mong Diyos. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang bawat isa na ngayon ay umaagri sa panalangin ito. Salamat po, O Diyos, sa iyong papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, magtiwala lamang po tayo sa Diyos. Ang Diyos ay mayroong magagawa sa lahat ng sandali. He is able to do immeasurably more that we can all ask or imagine, according to the power that is at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus forever and ever. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless you, everyone.